pa dumating ng tiyong mo? Next week pa, delay yung flight nila eh. Ang lagit-lagit ng katawan ko. Una ako? Ayan lang, sandali lang to. Teka muna, maliligo muna ako. May sigarilyo ako eh. Mamaya na. Teka muna, maliligo muna ako sandali. Ganun ba? Kala ko. Ano? Ba't mo sinabihan nangyari yun? Kala ko nagpipils ka. Tinigil ko. Nakakasuka eh. Ba't hindi ko gumawa ng ibang paraan? Ayokong gumawa ng paraan eh. Babes, mahal mo ba ako? Anong kinalaman niyan dito? Pag malaman ng ate to, Chuck, maalas ang aabutin ko. Okay. Okay. Ate, alas 3 na, gising ka pa? Saan ka galing? Sa kaklase ko, ate, nagkakraming kasi kami para sa semestral exams namin. Binigay-bigay kasing professor namin yung review notes eh. Sobrang haba nga eh. Kaya nag-decide lang kami ngayon mag-cramming. Dahil bukas, hindi na mahiram yung notes ng isang kaklase namin. Bulahin mo ang lelang mo. Ikaw, siguro kung makapagsasabi ka ng totoo, kahit minsan tatamaan ka ng lintik, ano? Oy, tandaan mo ito, ha? Kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, magsama na kayo ng walang silbing asawa ko. Bakit ka ganun magsalita kay kuya? Wala naman siyang masamang nagawa sa'yo ah. Apat ipinagtanggol pa nito ang babaerong yun, ah. Talagang malaki na ang sira ng ulo mo, no? Palibasay, pareho kayo ng kape. Naku, magsama na nga kayong dalawa, oh. Puro kayo konsumisyon. Ano ka alam sa akin? Bakit? Talaga namang hindi ako ganun. Ano bang pakialam ko sa ginagawa ng iba? Basta ako pag ayoko, ayoko. 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 Si Bayaw, Nandyan. ang templada. Medyo mainit. May naano akong babae na disgrasya. Nasagasaan ang kotse mo. Nasagasaan ang katawan mo. Nabuntis mo. Mabuti na yung maliwanag. Ikaw ngayon, anong klaseng tulong ang kailangan mo sa akin? Gusto ko sana kausapin niyo si Connie. Connie ang pangalan niya. Na Ilaglag. Ilaglag ang tawag dyan. hindi ko amin ni akin yun. Tsaka, Huwag mo nang ituloy, baby. Hindi kita matutulungan. Itinuro ko na siya lahat ng bagay para makaiwas sa mga problemang yan. Ngayon dapat ay alam mo na ikaw lamang ang tanging makakalutas niyan. paano ko makakaya yun? 17 pa lang ako. Baby, sa bagay na yan, lahat tayo ay 17 pa lang. Hindi ko pa kaya magpakasal. Sino man ang may sabi sa'yo magpapakasal ka? Anong gagawin ko?
Maliwanag naman na gagawin mo ang kurso na alam mong gawin, di ba? Tatakbo ka. Kaya hindi kita maring tulungan. Di na bale. Kaya ate na lang ang lalapit. Oh boy. Akala ko pa naman duwag ka. Ano? Bakit? Ano nagawa ko? Ano nagawa mo? Animal ka? Halika rito, halika! Ate, wala akong kasalanan. Di ko sinasadya eh. Anong hindi mo sinasadya? Bakit? Itinula ka ng demonyo at doon ka tumusok, ha? Ate naman, uniwain mo naman ako. Nagpapaliwanag naman ako. Hindi na ako bata. Hindi ka na nga bata, anak ka ng ina mo, kaya papatayin kita! Ate, masakit yan ha. Tama na. Kraming, ha? Yung pala, kaming! Halika dito. Lumapit ka dito at nang malumpo ko yung pagdisgrasya mo. Halika! Ate, habi naman. Hindi na maulit. Talagang hindi na dahil mawawalan ka na ng pag-ulit matapos kitang gulpihin. Rita, tumawag ka ng pulis. Papatayin ako. Tulungan niyo ako. Awatin niyo si ate. Sige, takbo! Sige, at lalo mo na akong ginagalit eh. Lakas ng loob mo porque may hawak kang kutsilyo ha. Aray! Ah! Bubarin mo ang sinturo mo. Ate, anong gagawin niyo? Akin ang sinturo mo kung ayaw mong palahin ko ang ulo mo. Ate, mag-isip ka muna. Laking kahiyan to sa pamilya natin. At ang kayang inabot ko, naisip mo ba? Akin na yan, akin na! Ate, kapatid mo ako. Ikaw nagpalaki sa akin ah. Kaya ako rin ang papatay sa'yo! Aray! Ay! Ate, tama na! Ate! Aray! Ay! Ate, tama na! Ngayon, sabihin mo nga I'm sorry. Lagi niya lang ginugulpi. Eh bakit yung anak mo wala pa 7 taon nung namatay ni minsan hindi mo napalo? Huwag mabanggitin yan. Ayoko marinig yan. Naintindihan mo? Uy! Hi. Napadaan lamang ako para makipagchismisan. Mabuti na lamang malaki ang kama mo. Makakapagkwentuhan tayong tatlo. Kumusta si Manoy? Napalaban ba? Alam mo ba nangyari kay baby? Aba, gusto ba naman siyang pikutin ng isang hostess? Ang sabi ba naman, si baby daw nakabuntis sa kanya. Kaya ang gusto ko sana puntahan mo ang babaeng yon, brasuhin mo. Pilitin mong bawiin niya ang mga binibintang niya sa kapatid ko. Nag-usap na kami ni Baby tungkol sa bagay niyan. Ang payo ko sa kanya ay harapin niya mag-isa ang problema. Ayun ka na naman, naghuhugas ng kamay. Pero kawawa naman si baby. Hindi pa siya handa sa ganyang klaseng problema. Hindi naman yung kasalanan kung lumaki siyang napapaligiran ng masasamang halimbawa. Hindi ko siya sinisisi. Hindi mo naiintindihan. Kung malulutas niya yan, siya rin makikinabang. Oo nga. Nakahanda ng almusal ninyo. Sandali lang at kukunin ko, ha? Nagabala ka pa? My pleasure. Oh, inis na bang bakit ang asawa mo? Halika na kumain. Minsan-minsan talagang dumadalaw yan. Buti na lang nakapagpigil ako. Kung hindi, nakalimutan kong sabihin. Naubusan na nga pala kayo ng siling labuyo. Ha? Ano? Kanina ba akong propose sa'yo eh. Hindi mo naman yata ako pinakikinggan. Bakit? Alangan ba ako sa'yo? Naku, Bert, hindi. Masyado na malakas ang combo eh. Sumasakit ang ulo ko. Kulang ka lang sa himas. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Aba,
ba? Pinagtataguan pa ako. Oh, bakit iha? May nasabi ba akong nakasakit sa pelings mo? Halika nga rito, iha. Bakit mo ginawa yan? Walang niya ka! Putang ina mo! Maniningil ka rin! Pagkikisi mo pa ako! Ayaw mo lang magbayad eh. Isali mo lahat yung mga binayad ko sa yung pasipikadong brilyante! Palsipikado. Alam mo palang palsipikado, binili mo pa. Apa pa lang yan ito? Pati ka ba napagbentahan ng animal na yon? Magandang umaga sa'yo. Andiyan ba si Connie? Ano maganda sa umagang ito? Kani! Kani! Teka, ang anak ko? Sa palagay ko, yan ang pinakamabuti sa kanya, hindi ba? Aba, Ali. Hindi ako pabrika ng bata. Nagkamali ko kayo ng pinasukan. Doon sa tabi na release ng train. Marami ho doon. Bastos ka magsalita ah. Naparito lang ako para tulungan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At lalo kang bastos. Oy, dahan-dahan ka ng pagsasalita ha. Baka hindi mo alam kung sinong kausap mo. Hoy, babae. Masamang timpla ko ngayon ha. Mabuti pa umuwi ka na. Bakit mo nga ba pinakikilaman ng buhay ni Connie? Ang hirap sa inyong mga kalapating mababang lipad. Kayo na ang tinutulungan sa mga atraso ninyo. Kayo pang agrabyado. Palibasa, wala kayong mga utak. At ikaw, bakit bumibili ka ng bata? Baw ka siguro, no? O siguro wala kang alam sa kama, no? Pwede ba umalis ka na? Talagang aalis na ako. At sabi mo sa kapatid mo, sa'yo na lang siya magkasala nang hindi ka na nanunubos. Walang iya ka. Sige, hindi ko makamas yan. Akala ito, natakot ako sa kanya. Ha? Marami na akong sinabi, malaki pa sa'yo. Nagdidiri ako sa inyo. Sige. Puro kayong mga bilasa. Hoy, bumalik ka dito. Akala ito, natakot ako sa kanya. Hoy! Walang iya! Suplada! Impacta! Walang asawa! Ingitero! Inutil! Sir, tumawag ho yung class advisor ni Baby. Pinapaalam sa inyo na 3 araw na siyang hindi pumapasok. Bakit ba akong tinatawagan nila? Siguro hindi pa nila alam na hiwalay. Baka akala nila doon pa kayo umuwi. Ako'y lumigaya, pagmamahal ay alayang ka. Hindi pwede, urgent to eh. Gumawa ka muna ng iba dyan. Andito ba si Alexander Tirona? Oo, andyan sa loob. What, kuya? Anong nangyari? Ako magtatanong sa inyan. Hindi ka raw pumapasok. Bakit ba? Ano bang nasa isip mo? Anong ginagawa mo rito? Anong nakakatawa? Dati naman nagbubulak-bula. Ba't bigla-bigla ka nag-alala? Hindi na ako bata. Buhay ko to. Problema ko to, di ba? Ganon. O ano ngayon nasa isip mo? Tungkol saan? Tungkol sa buhay mo na hindi dapat pakilaman. Ah, yun ho ba? Nag-iisipan ko pa naman yun eh.
Hindi ko pa masasagot ngayon yun. Bata pa. Sisimula pa lang ako. Sige, pagtawanan niyo ako. Hindi. Tingnan mo. Walang pumipilit sa'yo gumawa ng anumang bagay. Ipinasok ka ng ate mo sa paaralan para matutunan mo kung anong klaseng mundo itong kinabubuhayan mo. Pag-aralan ng mga taong natutulad at naiba sa'yo. Kung saan sila nanirahan, ano ang kanilang ginagawa, ano ang kanilang kinabubuhay, ano ang iniisip nila at kung bakit. At yan ay pinag-aaralan upang makatulong sa iyong magpasya kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Wow! Yung banday lang kaya ako nag-aaral? Hindi mo alam lahat ang kasagutan. Baka yan ang akala mo. Wala akong nalalaman. Intindihan ko yun. Pero sa eskwela, wala sila tuturo ng pakikinabangan ko. Marahil ay tama ka. Talagang hindi ka pa nila naturuan na hindi mo maring takasan ng mga bagay na dapat mong panagutan. Sabi nga nila. Sabi ng lahat ng tao. Pero anong kahulugan yan? Puro bola. At ikaw lang nakakaalam ng totoo. Siguro nga. Hindi naman iintindi ng taong kapwa niya eh. Mabait lang sila kung may kailangan. O kinakatakutan. Ikaw na lang. Kaya mula ako nasikaso, kinukulit ka ni ate. Dapat talaga magbalik ka sa klase mo. Ako? Aba, Mr. Shepard, hindi ako nagnakaw ng mga basong sinasabi niyo. Basta't last warning mo na ito. At pwede ba, pakisabi mo sa nanay mo, huwag na siyang pumunta rito. Stay home lang siya at magansilyo. At kayong lahat, tandaan nyo ito, ayoko ng palate-late ng pagpasok. Agahan nyo naman. At saka, hoy! Nagsasalita ako dito. At yung mga ilan sa inyo dyan na gumagamit ng hikaw at sing-sing na katutusok sa customer, nagre-reklamo baka raw matetano sila. Palitan yan. O sige, tapos na ang meeting. And you must remember, customer is always right. Sige, magsipaganda na kayo. Kala mo walang porsyento sa atin. Dali na. Kailangan bras ko? Connie, please, may iwan ka lang. Bakit ho? Anong yun ang binabalak mong gawin? Maasikason pa ba ngayong mga customer katulad ng dati? Hindi na ako siguro. Madalas ang sumasamang pakiramdam ko eh. Mahirap yan. Alam mo naman pag matabang ka sa customer, patay ang negosyo natin. Naintindihan ko ho yun. Magpapaalam na nga sana ako sa inyo eh. Oh, may pera ka ba dyan? Oho, Kunin mo muna ito. Sige na. Kunin mo na. At pag nanganak ka na, bumalik ka kagad. Yun na naman, you're always welcome. Sige na. salamat ho. Sige ho. Sinisante ka? Ganun na nga. Hindi pa nakaratayan ah. Baka gusto mo, sunogin natin tong beer house. Hindi ba natin ito pwedeng complain sa union? Huwag na. Mabait naman si Mr. Shepard. Tsaka kagustuhan ko naman ito nangyari. Di bale, magpastahat na lang tayo. Saan tayo kukuha ng hat? Ayoko nga niyan. Problema ko naman to. Dalawang ang anak ko. Mahal ko sila. Pero hindi ko pinapayagang makaabala yun sa trabaho ko. Ayaw sila sa probinsya. Binubuhay ng mga magulang ko. Hindi pwede sa akin yan. Ako mag-aalaga sa kanya. Maghahanap ako ng mabuting trabaho. Hindi ganito. Binubuang mo lang sarili mo. Hindi kanya sa tunay na buhay. Ano? May naghihintay sa aking kotse sa baba.
Lilipat na kasi ako eh. Sa wakas, nahulog na rin sa aking mga kamay ang aking stereo. At siyempre, lipat ko siya sa bagong kondominium ng Reyna. At ang promise pa, nilipat daw niya sa pangalan kong property. Nagpipiro ka ba? Di, nasa babang kotse. Buti ka pa. Good luck, ha? Sana magtagal yan. Baka bukas makalaway, bumalik ka din sa atin. At may bad breath. O kaya naghihilit. Di naman siguro. Connie, huwag ka mag-alala. Akong pahala sa anak mo. Lahat ng gasto sagot ko. Bakit? Hindi ba ako masyadong bata para yung maman? Madalas ka ba rito? Medyo. Oo nga. Sa tingin ko parang maraming nalalaman tong mga waiters. Nagumpisa ka na naman. Kung sa bagay, tama ang class advisor ni Baby. Wala siyang makunan ng magandang halimbawa. Tayo lamang ang kinikilala niyang mga magulang. Kaya, kung kailangan magsama tayo muli, para sa kabutihan niya, ay handa akong patawarin ka sa mga kasalanan mo sa akin. Patatawarin mo ako sa pagiging ganito ko. Patatawarin mo ako sa pagkatao ko. Wala ka bang iniisip kundi ang sarili mo? Wala ka bang pagtingin kay Baby? Meron. Minahal ko rin ang ating anak. Minahal din kita. Hindi mo kami minahal. Pinabayaan mo siyang mamatay. Ganito ako at wala akong magagawa. Ikinalulungkot ko kung hindi naging sapat yan para sa'yo. Hindi ko gustuhan. Ang talagang kagustuhan mo ay gawing dormitoryo ang bahay ko para sa mga kirida mo. Huwag kang mag-alala. Payag naman akong magpatayo ng annex para sa kanila. Eat your steak, sweetheart. It's yummy. Michelle? Michelle? Hi. Ako si Leo. Ikaw si Connie, alam ko. Ni Tazan, Eugene. Matagal ka na binibida sa akin ni Michelle eh. Talaga palang maganda ka? Mm-mm. Mahal, Gising ka na pala. mukhang sinasarili ninyong balita ng araw. Pasali naman, oh. Hindi, kalalabas ko lang. Magkakapisa na ako eh. Connie, siya si Leo. Yung sinasabi ko sa yung type. Mm-mm. Nagpakilala na kanina pa. Ang bilis talaga nito, oh. Kaya nga napasagod agad ako, eh. Ang sugat niyong damdamin, minsan bang titisin, huwag nang mawala sa pinang kalayaan. Ang buhay ko
ibang makakapagpadya. Buhay ko at buhay mo'y talaga. Di ako mabibigo. Ano kung magagawa namin para sa'yo? Bibigyan ka namin ng gamot na kakailanganin mo para sa iyong pagdadalang tao at kami na rin ang bahala sa ospital sa iyong panganganak. Tungkol naman sa trabaho ay wala pa kami maibibigay sa iyo ngayon. Tumawag ka uli sa linggong papasok at titingnan namin kung may magagawa kami. Pero huwag mo masyadong asahan. Talagang mahirap sa kondisyon mo yan. Jackie? Connie, ikaw pala. Kunin mo lang itong brilyante ko. Sa'yo may sasanlamay ito ng malaki. Huwag na, baka mapasama ka pa Sige niyan. na naman, Connie. Panlambang ka. Nakikibalita lang naman ako eh. Kunin mo na. Huwag na! Sige, aalis na ako. Huwag ka masyado magpaapi, ha? Michelle? Michelle? Nandito. Pumasok na si Michelle eh. May meeting pa raw sila. Bakit ka nandito? Wala, nagpapahinga lang. Mamaya ko pa siya susunduin eh. Yung handa nga kainin mo? Ang dami-dami namang ulam dyan ah. Bakit ka nagtitipid? Mas masarap sa baba yung malaman. Leo, huwag kang presko. Hindi ako nakikipaglagdian sa'yo, ha? Huwag ka suplada ah. Bakit, espesyal ka ba? Pare-pareho lang kayong binabayaran ah. Hayop ka talaga! Ano? Ay! Kapitiwan mo! Hayop ka! Kapitiwan mo ako sabi! Bakit? Ay, naku! Uy! Ayos ka! Tulungan mo ko! Huwag mo ko ng doktor! Huwag mo ng ambulansya! Puta ka! Ititimasa kita! Ay, naputa ka! Pwede pang bayaran ang martilyo yan? Para ano? Para butasin ang bunbunan mo. Ito may ginagawang tao eh. Sweetheart! Ano ako, taxi? Tumanda na ako sa kahihintay sa punyetang tawag mo ah. At 2 oras na ako naghahanap sa'yo para isole ang mumurahin mong bracelet. At para sabihin sa'yo na mabulok ka na sana sa impyerno. Sweetheart! Sweetheart! Hindi ko naman sinasadya, hindi kita siputin eh. Ano ba? Isang na ako ng calendar watch ko kaya hindi ko na po nag-biyernes na pala ngayon. Para sa future rin natin itong ginagawa ko. Wala, mag-uusap tayo sandali sa Ano taas. ba? Bitiwan mo ako. Sawan-sawa na ako sa explanations mo eh. Kaya pala hindi mo ako May kulang tinatawagan na dahil wala may namang ibang chika na, talaga no? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako eh. Ang dami na. Ito eh. Damit ko. Wala sabi. Wala. Yan ang hirap sa'yo. Ang hili-hili mo eh. Yung damit ko, napupunit na. Ani, sisis ang spaghetti nga atis ang dinuguan. Ay, Connie, hinay-hinay lang iha. Baka malaglag pa yan. Yang buntis na 5 buwan, eh, delikado pa. Naku, nanang, wala naman kung ano man to. Enjoy naman ako sa trabaho ko eh. Ani, sis, pakibilisan lang ho ng konti. Oo. Spaghetti, tinuguan. Ale, makapagtanong nga ho. Hinahanap ko ho yung anak ko, Concordia Layog ho ang pangalan. Medyo ganyan ho kataas siya. May kagandahan ho naman. Sa isang karinderya raw ho nagtatrabaho. Nasa bandang huro yung mga karinderya. Connie mo bang tawag sa kanya, yung buntis? Ho, Connie. Ano po? Pumaliwa lang ho kayo dyan. Unang karinderya, makikita niyo siya.
Lapastangan! Walang utang na loob! Tay? Bata ito! Bakit tumatakbo? Paraanin niyo ako! Ay, Tay, wag! Hindi ka padala ng pera! Walang hiya! Hawak ang sabi! Ayan yung naghahanap! Maawa! Sino ang ama ng bata yan, ha? Sino? Sinong asong tatay niyan, ha? Sino? Sino? Sumagot ka! Papatayin kitang bata ka, lintik na bata ka! Papatayin kita! Sino? May kailangan daw kayo sa akin. Ako nga man itong si Connie. Ikaw pa lang, Mrs. Ray. Ang konsentidorang kapatid ng lalaking nagmolestya sa aking... Tumayo ka dyan. Ano? Walang modo. Pag kinakausap mo ako, tumayo ka. Oy, mamang ano, baka nakakalimot kayo. Nasa pamamahay ko kayo at ako'y hindi isang konsentidora. Magpasalamat ka at mabait ang kapatid ko. Nakuha pa niyang aminin na kanya yon kahit hindi siya sigurado. Kaya kung minolestya man ang anak ninyo, yan ay kasama ng trabaho niya, magpamolestya. O ayan siya, tanungin ninyo. O ngayon, anong nirereklamo ninyo? Palaging ganito lang nangyayari sa amin. Tama na nga yan. Narihong pangalan ko, Mrs. Ray. Kaya lang naman ho kami pumarito para makahingi ng kunting tulong. Matagal na ako nagalok ng tulong sa anak ninyong yan. Pero sa halip na magpasalamat sa akin, ay inaway pa ako. At pinagtulungan ng mga kaibigan niya mga paupahan din. Para naman Isara mo ang bibig mo! Hindi naman kita pinapayagan magsalita. Anong alok niyo, Mrs.? Sinabi ko nang ako ang bahala sa lahat ng gastos. At magbibigay pa ako ng konting pabuya. Mga 10,000. Pero kailangan maging akin ng bata. Meron tayong mga kasulatan na pipirmahan. Nasaan ho yung pipirmahan? Ayoko ng bata. Talagang malaki na ang diferensya ng tuktok mo, no? Hindi mo naman problema. Bakit ka pa nakialam? Ah, ganon. Bakit? Ano ba sana ang balak mong gawin sa bata? Ibenta sa subastahan? Iwanan sa pinto ng kumbento? Wala ka ng puso, wala ka pang atay. Baby, hindi ko naman ikanatutuwang laging magalit sa iyo. Sisibaking ko yung paa mo. Hindi naman ako siguradong akin yun ah. Hindi naman unang lalaking umano sa kanya. At kailan pumasok sa isip mo yan? Noong unang ibalita mo ito, walang dudang ikaw ang ama. Walain ko ba naman palaki mo pa to? Huwag na tayong magtalo dahil inutil kang kausap. Pero ito ang tandaan mo. Libre kang lumaya sa bahay na ito, anumang oras na gustuhin mo. Pero desisyonan mo mang tumira dito at hindi ko gusto ang trato mo sa bata. Maghanap ka na ng mayamang baklang masisilaw sa mukha mo. Pero paano ako nakakasigurong akin yun? Sinabi ko eh. Anong klase kang ina? Iniiwan mo sa katulong ang bata. Madaling araw ka na kumuwi. Para kang walang asawa. Bakit? Kung tumigil ako ng bahay, magkakasya ba sa atin ang kinikita ko? Naka-picture na ng babae mo, nag-TV ka na? Walang hiya ka! Kumanap ka na naman ng lusutan mo. Lumayas ka na at huwag ka nang pagpaalam sa anak mo. Total, hindi ka niya kilala. At isang gabi, habang nahihimbing ang kanyang anak, dahan-dahang lumapit si Lucina. Huwag si boss ka kung magpapaliwanag. Alis ko ngayon. Kasi pag-iipon kita ng pera. Magpapabait ka. Sasalang kita ng maraming regalo. Kakrawan mo. Oh, anak. Nakatayo ka sa init ng araw at lumuluha. Anong big sabihin niya?
Kung hindi yan nakakabuti sa'yo, pumasok ka sa loob at mukha kang nasisiraan ng bait. Kahiya-hiya sa madla. Itay! Itay? Lumuluhay sa init ng araw. Pambihira yan. O, sige, misis. Ire, o, ire. O. Masakit, misis. O, ire mo, misis. O, ire mo. Ito lang ako, misis. Ire mo. Ayan, ire pa, o. Ire pa, o. O, sige na, o. Misis, lalaking anak nyo. Kamukhang kamukha nyo at saka poging-pogi at maputi pa. Tangatin mo. Ayun, kanina pa nakababad. Purihin mo naman, oh. Please pa Toyota pa naman ngayon. Tarantado, manhid ka talaga. Kumakain si Kito, ano? You better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Hello, kamusta ka na? Alam mo, pinakamagaling na nangyari sa buhay ko ngayon. Nag-away kami ng boyfriend ko at ako nanalo. At ngayon, hindi na niya ako pwedeng ma-under. Magagawa ko na lahat ng gusto ko. Hindi na siya masyadong demanding. May pera pa ako. Saan hindi na kita hinahanap pa? Buti umabot pa ako. Ay, naghanda ka na palang umalis. Ang bata, gusto mo makita? Hindi. Ha? Mabuti na ho siguro ang ganon. Sige ho, magpalakas kayo. Salamat. Jackie, pwede mo ako hatid? Hindi dumating ang itay eh. Teka nga muna, ano ba talaga nangyayari dito? Wala. Okay lang. Iwan ko muna ang bata sa nursery habang maliit siya. Para malagaan ng mabuti. Habang naghahanap ako ng trabaho. Siyempre, pag may anak ka na, kailangan may trabaho ka na. Connie? Kaya pala hindi ako sinipot. Sabi ko na nga. Mabuti na nga ang ganun. Sa akin ka na lang tumira. Hindi. Kinakasama pa ba ni Michelle Leong yun? Hindi na. Mahigit sa buwan sila naghiwalay. Bakit? Doon na lang ako ihatid. Ano ba nasa isip mo? Ano pa? Di magbalik sa dating trabaho. Dinggin mo kanyang higpit, kailangan mo ng pagmamahal. Lagi na lang walang matakbuhan.
siya't marupok, di pa kayang mag-isa. Kaya sa tuwin ay dinggin mo ang kanyang hikbi. Dinggin mo ang kanyang hikbi. Kaya naman yan ang pagmamahal. Lagi na lang walang matakbuhan. Tuwing siya'y may kailangan, bata pa siya't marupok, di pa kayang mag-isa. Kaya sa tuwin ay dinggin mo ang kanyang hikbi. Sinagawa mo ako. Pagkatapos ng ginagawa, hindi ka na naawa sa akin. Layo yan. Layo yan. Bukas na bukas din magbalik ka. Mag-apologize ka sa akin. Gusto ko nang mamatay. Oh, yan, sa kasama ko. Ano Hindi ka ba? Sa kasama ko sabi. Dali, baka may maisip ko. Michelle, ano ba nangyayari? Tumayo ka nga dyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Hayop na wala nang matino lalaki. Lahat na binibigay mo, lolokohin ka pa. Papakulam ko siya. Makita natin pag hindi siya kikisay. Hindi na ako uwi. Magpapasagasa na lang ako. Gaga, pag nagpakamatay ka, paano mo siya papakulam? Bahala na. Lahat ng tao ngayon manloloko. Hindi naman ako maaaring mabuhay mag-isa. Palisaan mo na ako. Halika, pumunta lang tayo kay Jackie. Dumibos ang sama ng loob mo. Halika na nga. Hoy, ikaw! Kamutin ko na ako masagasaan. Ihatid mo kami. 5. Oh, 7 na lang. Ano naman, Michelle? Magahin tayo nito eh. Ano ba itong ginagawa niyo sa akin? Hindi naman ako napunta rito para mag-exercise eh. Pag-klase kayong mga kaibigan. Imbes na damayan niyo ko eh, pahirapan pa niyo ko. Eh, ano ba sa akala mo itong ginagawa namin? Masarap? Pwede ba magpahinga muna ako sandali o? Hindi. Connie, painumin pa ba ng kapito? Pa-ekis-ekis pa ang lakad? O, balik uli. Ayoko na! Lasunin na niyo kung gusto niyo. Ang matapos ang lahat. Ayoko na Michelle, yun. isang kape na lang. Kayo na lang. Ano ba namang klase itong buhay natin? Kung ano nang pinasukan natin para tayo guminhawa. Katapos-tapusan, eto pa rin tayo. Walang patutunguhan. Malungkot, mahirap pa rin. Kalimutan niyo na nga yung beer house na yun. Dito na lang kayo sa akin. Bahala na. Dadagdagan mo lang problema mo. Eh no, kaya ko naman. Game ka rin lang gumastos. Magnegosyo lang tayo. Anong negosyo? Magsosyo tayo. Matagal ko nang niisip yan. Magtayo tayo ng dry goods store. Ikaw mga kapital, ako magbumanage sa tindahan. At si Michelle, Ako magtitinda sa labas. Lahat ng sauna at saka beer house, sakop ko. Ano? Ayos? ayos.
Pipo? Sita? Sita! Po, Ano ba't pinababayaan mo tong bata? nagtitimpla ho ako ng gatas niya eh. Alam mo ba nakarating sa kusina ito nag-iisa? Akin na yan. Oo, basa pa. Akin na ho si Pipo. Huwag na, ako na. Kunin mo na lang yung pantalon niya. Ako na magpapalit sa kanya. Ikaw sa 1 taon, ibibili kita ng kotse. Magmamaneho ka na sa 1 taon. Kung magpapakabait ka, magpapakabait ka, dadalhin kita sa beer house bukas. Okay? Tunay? Oh. Babalik ko kayo ha. Itong 10 yards na in-order mo. O yung order ko sa seat cover, dagdagan mo ng 15 yards, ha? Sige. Salamat po. Hoy, tama na. Nagugutom na ako. Ewan ko sa'yo. Magsara na nga tayo. Ay, ako rin mo eh. Makauwi na nga. Hoy, Clem. Masyado ka naman masipag ah. Ikaw rin, di ba? At habang nandito ka, dapat nandito rin ako. Siguro, kundi dahil sa'yo, matagal na kaming bankrupt. Sa sipag mong yan, di ka mababankrupt. At sa ganda mong yan, kahit siguro yung taong walang balak bumili, mapapabili tuloy. Masyado ka naman exaggerated. Mas labi na pala, kumain muna tayo. Bablaot kita. Huwag na, pagod na ako ngayon eh. Gusto ko na umuwi. May mga ideya sana akong gustong ipaliwanag sa'yo eh. Habang kumakain tayo, para hindi naman sayang ang oras mo. Aba, kung negosyong pag-uusapan natin, okay. Pero ako magbabayad, hindi ikaw. Empleyado kita, hindi ba? Oo nga, ano. Yan ba ang kotse mo? Ang gara? Paano mo nababayaran yung sa sinisweldo ko sa'yo? Hindi lang naman ikaw ang nagsasweldo sa akin ah. Alam mo naman ang accountant, iba-ibang kumpanya hinahawakan. May permanente ka ba ang pinagtatrabuhan? Ganun na nga. Eh bakit ikaw sinisweldo ko, hindi kumpanya? Nagsa-sideline kasi ako eh. Aba, masama yan. Eh kung mabisto ka, Akin ang kumpanya eh. Sarang bibig. 2 taon ako nag-hostess sa beer house. Oo nga. Sino may sabi sa'yo? Pinakialaman ko. May anak akong 3 taon, di ko pa nakikita. Alam ko rin yan. Meron kang di nalalaman. Kahit anong mangyari, kukunin ko siya. Yun lang nasa isip ko. Wala akong panahon sa ibang bagay. Mrs. Ray, may naghahanap po sa inyong babae, Miss Concordia Layog. Sinong layog? Eh sabi ho, kilala niyo raw siya. Papasukin mo. Tuloy ka. Maupo ka. Huwag na ho. Tungkol sa bata ang sadya ko. Magkano pang kailangan mo? Hindi ko kailangan ng pera mo. Nalimutan mo yatang wala ka ng karapatan sa bata. Sa palagay ko ay makakabuti para sa ating lahat kung di mo na siya makita. Papalitan ng pagbigay ko sa inyo sa bata. Wala akong nagawa na. Hindi ka na niya kilala. Mabuti na ang kalagayan niya ngayon. Ang lahat ay nakakamit niya. Hindi na siya maghihirap. Bakit gusto mo sirain ang kanyang kinabukasan? Dahil sa anak ko siya. Kailangan ko siya. At kailangan niya kanyang ina. Bubuti bang kanyang pagkatao sa piling niyo kaysa sa ignoranting ina nagmamahal sa kanya? Pero ito ang hindi mo naintindihan. Ako ang kilala niyang inang nagmamahal sa kanya. Ako magpapasya kung ano mabuti para sa kanya. Sa palagay ko ay nag-aaksaya ka lamang ng panahon. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ko matatanggap.
Ano ba? Uwi na tayo. Tulog na silang lahat eh. Saka gutom na ako. Ano? Dalawang sandwich na kain mo ah. Sandwich. Wala nga namang kanin yun ah. Saka baka mahalata na sasakyan ko ng mga gwardiya rito. Pangatlong gabi na natin dito ah. Binabayaran ka, hindi ba? Binabayaran. Sige na, halika na. Bukas upalit ka na sa sakyan ha. Sita, telepono. Sa Espo yata. Ting, pakitingnan lang tong bata. Ano ako, Yaya? Baby? 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 Come here. Come here. Here, come here. What's your name? Pipo. Are you like ice cream? Maaga siguro siyang umalis. Nagpagising ko, wala na eh. Halika, kumain ka. Di ko alam kung anong gumugulo sa kanya eh. Lagi siyang wala sa tindahan. Iniiwan na lang ang negosyo sa mga katulong. Saka masyado siyang nervyosa ngayon. Huwag mo intindihin yung Clem. Alam mo mga babae talagang ganyan eh. Change weather, change mood. Relax ka lang. Hindi naman siya dating ganyan eh. Alam ko may problema siya ngayon. Connie? Naluloko ka na ba? Why? Huwag kang pabigla-bigla. Mag-isip ka muna. Kung gusto mo mapasayo yung bata, kumuha tayo ng abogado. Pero yung ginagawa mong yan, mali eh. Mayaman na antipatik ang babae niya. Wala akong kalaban-laban sa kanya. Aksaya lang ang panahon ko para magdemanda. Eh, lalo na itong ginagawa mo. Siguradong bilangguan lang ang bagsak mo niyan. Connie, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na ituloy, oh. Huwag mo nga akong pakialaman. Hindi mo na ako pwede sa klase ng buhay mo eh. Connie, eto lang na ipon ko eh. Huwag na, meron pa naman ako eh. Kunin mo na at ipaalam mo na sa amin kung saan ka makarating at padadalan pa kita. Umalis ka na kung aalis ka at mag-iiyakan pa tayo eh. Connie? Paano tayo? Wala na bang halaga yun? Kung meron man, ano pa magagawa ko?
Hello? Panyero, Aris. Sino ito? Si Jean Marfori. Fiscal Marfori. I know! I thought you'd like to know. May nahuli kaming babae rito for kidnapping. Ha! Ang biktima ay pamangkin ng misis mo. May sinabi ba siya? Ayon sa kanya, anak niya yung bata. Kaya naisipang kitang tawagan. Saan presinto siya naroon? Uno, sa tundo. O sige, puntahan ko. Miss Layog? Ako si Attorney Ray, ang asawa ni Marilu, na kapatid ni Baby. Pinag-aralan kong complaint lamang sa iyo. At gusto sana kitang makausap tungkol dyan. Sabi ko na lahat ang gusto ko sabihin. Oo nga, pero mga sinabi mo ay para sa pulis at sa paning ng nagdedemanda. Ang gusto ko sanang marinig sa iyo ay kung anong masasabi mo para sa iyong kaligtasan. Wala akong masasabi sa pamilya mo. Dapat siguro magpaliwanag ako. Naparito ako dahil sa binabala kong hawakan ang kaso mo. Sana pumayag kang ilipat natin siya sa Memorial Park. Dito nakalibing ang mga magulang ko. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ang anak mo. Ikaw ang sadya ko. Kaya milagro. Nakausap ko yung babaeng kumidnap sa pamangkin mo. Paano ka ba nasangkot doon? Kung sa bagay, bakit pa nga ba ako magtatanong? Alam nga pala ng buong mundo na basta may magandang babae ay sumusulpot ka. O ngayon? Tinawagan kasi ako ni Piskal at tinalog sa akin ang kasong ito. Pero bago ko lubusan isubon sarili ko, makikipagliwanagan muna ako sa iyo. Tapos na tayo dyan, ah. Maliwanag na ipagtatanggol mong hostess na yan. Dahil una, ang kaso ay laban sa akin. Pangalawa, may papakita mo sa madla na hindi ka lamang gwapo, matalino at mayaman, kundi makatarungan pa. Biro mo nga naman, kahit na ang maganda mong asawa ay kakalabanin mo, may pagtanggol mo lamang na api. At pangatlo, maganda si Connie. Alam mo ba ang suspecha ko? Pinakasalan mo lamang ako para patunayan sa iyong sarilang yung pagkalalaki. Pati ang pambababae mo, sinasadya mo ipaalam sa akin, para nga naman may saksi, ano? Nagsampa ako ng demanda labang kay Mrs. Ray at kay Baby. Kailan mauna ang paglilitis ito? Sa criminal complaint na iniharap nila laban sa iyo. Kung manalo tayo sa kaso natin, baliwala na yung demanda nila. Kaya kailangan ingatan mo ang mga kilos mo at nang hindi makasama sa kaso. Bakit yung ginagawa yun? Ayaw ko. Mabuti ang pakiramdam ko eh. Kaya palagay ko tama. Palaki rin ang galit mo sa asawa mo. Hindi. Posibleng ang mahal ko pa siya. Iba ka rin magpakita ng pagmamahal. Yan ang naging problema namin. Hanggang ngayon na hindi pa namin natutunan kung paano ipakita. At bago yon, ano ang hanabuhay mo? Waitress. Anong klaseng waitress? Objection? Babaguhin ko ang pagtatanong. Saan ka nagtatrabaho bilang waitress? Tinututulan bilang walang saysay. Your Honor, kinakailangan sa usaping ito na may hayag ang pagkatao ng... Pinapayagan kong katanungan. Ang abogado ng complainant ay sanay na sa mga gantong uri ng kaso at kaya niyang wag-aksayahin ang panahon ng hukumang ito sa walang kabuluhang pagtutol. Kung gusto niya. Sagutin ang tanong. Nagkatrabaho ako sa Heavenly Beer Garden sa Taft. At bilang waitress, bahagi ba ng iyong trabaho ang umupo kasama ng iyong mga customer sa mesa nila para aliwin sila? Objection? Naman, Nililinaw lang ang talaan, Your Honor. tungkol sa ano?
Kung ano ang pinapayagan at hindi pinapayagan mga pahayag sa paglilitis na ito. Hindi na yata kailangan. Maaari, pero hindi ko nababasa ang pag-iisip ng kagalang-galang na hukumang ito. Nasisiyang marinig yan ang kagalang-galang ng hukumang ito. Pagpatuloy. Opo. Ha? Opo, umuupo ako sa tabing mga customer ko. Ah, yun. Salamat. Walang anuman. At sa ganoon, pinapayagan mo ba sila maglapat ng kamay sa iyo? Tinututulan bilang walang kaugnayan. Hindi ba alam ng aking marangal na panyero na pati mga pari ay noordenahan sa pamamagitan ng paglalapat ng kamay? Mangyaring linawin ng abogado ng nasa sakdal ang kanyang tanong. Bahagi ba ng trabaho mo ang payagan ng mga customer mo na hipuan ka? Objection. Overruled. Sagutin ang tanong. Depende. Depende sa ano. Sa akin ho. At pinapayagan mo ba ang mga customer mo na gawin ito? Ang ilan sa kanila, opo. Binabayaran ka ba sa serbisyong ito? Paminsan-minsan binibigyan ako ng pera. Ah, hindi pala binabayaran. Nireregaluhan lang. Objection. Ang katanungan ay walang kabuluhang kundi panunuya. Sustained. Huwag mong sagutin yan. Binibigyan ka ba ng pera ng ilan sa mga customer mo para lumabas kasama nila? Hindi kita marinig. Opo. At saan kanila dinadala? Minsan sa restaurant ho. Minsan sa sine. O sa motel? Oo. At ano ang ginagawa ninyo ron? Your Honor, ayoko sanang pakialaman ang kasiyahan ng aking marangal na kasama. Pero para hindi maksaya ang panahon ng hukumang ito, ay aminin namin ang aking kliyente ay minsay naging puta. Masamang babae ang isulat mo dyan. Tutul kami diyang kagalang-galang na hukom. Sapagkat ang salitang masamang babae ay makasisira sa paninindigan ng aking kliyente na siya ay karapat-dapat na ina. Ngayon, kung gusto niyong gamitin ang kalapating mababang lipad, Oh, sige. Bayang itala ang mga sinabi niya. Ang kliyente ko ay minsan... Tama na yan. naging- Magpatuloy. Hindi ba totoo na kapalit sa halagang ibinigay sa iyo ni Mrs. Maria Luisa Tirona de Rey ay kusang loob mong isinuko ang iyong karapatan bilang ina sa batang si Jose Maria Tirona Ilayog sa kanyang ama na si Alexander Tirona? Hindi ko ako sa loob na ginawa yun. Pinilit lang ho ako Nino? Yun. ng aking ama. Pinilit ka ng iyong ama na isuko ang anak mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, nakita o narinig ba ng aking kliyenteng si Mrs. Ray o ng kanyang kapatid si Alexander ang pagpilit sa iyo na iyong ama na gawin ito? Hindi po. At tinanggap mo ang kwarta ni Mrs. Ray? Ang ama ko po ang tumanggap. Ang ibig mo sabihin, siya ang pumirma ng resibo para sa kabayaran yon? Hindi po. Pero siya ang... Sino ang pumirma? Sino ang nagpresenta ng cheque sa bangko? Ako po. Pero kailanman ay... Yan lang. Maaari ka nang manaog dyan. Hindi ko alam na bukod sa akin, may sinasama sa ibang lalaki. Paniwala ako talaga mahal niya. Pero dumalas ang paghingi niya ng pera. Nagduda ako. Tapos wala na may bigay, parati niya ako pinagdidiskitahan. Sabi ko, sagad na. Naibigay ko na sa kanyang lahat. Nagtawa siya. At sabi ko, mabubuti daw akong customer, bibigyan niya ako ng bonus. Pagkaraan ng isang buwan, sinabi niya buntis siya. At sigurado akin yun. Dahil wala daw siya sinumaan nung linggong yun. Pinilit niya akong pakasal. Ano naman ang sinabi mo? Pumayag ako. Sinabi ko sa kanya, hindi na ako mag-aaral. Maghahanap lang ako ng trabaho. Pero hindi siya payag doon. Ang gusto niya, doon kami tumira sa ate ko. Ate lang daw bahala sa amin. Siyempre, hindi ako pumayag, kaya tinaboy niya ako. Mula noon, hindi na siya nakipagkita sa iyo bago niya ialok na ibenta ang anak niya sa iyong kapatid? objection, Your Honor, tinuturuan ng saksi. Sustained. Alisin ang huling katanungan. Wala na ako iba pang katanungan, Your Honor. Cross-examine. Saan ka nag-aaral? St. John's College, Anong pinag-aaralan mo? AB. Anong taon? Pangapatong ko na sa koleyo. Hindi yan ang itinatanong ko. Anong year ka na sa AB? May credits din ako sa second year. Pero anong year ka? First year. 4 na taon sa first year. Mahal na mahal mo palang kolehiyo mo. Objection.
Sustained. Burahin yon. Nang sabihin sa iyo ng aking kliyente na siya ay nagdadalang tao, naniwala ka bang ikaw ang ama? Paano ka maniniwala? Sagutin lamang ang tanong ng oo o hindi. Hindi po. Kung gano'n ay hindi ka naniniwala na anak mo si Jose Maria Tirona. Naniniwala na ako ngayon. Anong nagpabago sa isip mo? Kamukha ko siya eh. Yan lang bang dahilan? Enough? Opo. Kung hindi mo siya kamukha, hindi ka maniniwala ang anak mo siya. Ganun na nga siguro. Pero dahil sa kamukha mo, handa ka maniwalang anak mo siya, totoo man o hindi. Nasisiguro ko anak ko siya. Dahil sa kamukha mo. Dahil nasisiguro ko. Siyempre, alam na isang ama yan, di ba? Paano? Basta alam ko yun lang. Anak ko siya. Mahal mo bang iyong anak? Natural. Anak ko siya eh. Dahil sa mahal mo siya, ay binibigay mo sa kanya ang lahat ng pinakamabuting pang-aalaga. Talaga. Halimbawa, Nilalaro ko siya. Pinatatawa. Minsan pinakakain ko pa. Marunong magpalit ng damit niya. Pati magpaligo. aba magaling. Pero sino ang gumagastos sa lahat ng iyan? Hello? May trabaho ka na ba? Wala. Hindi pa naman ako tapos mag-aaral ah. Alam ko. At sa takbo mong yan, baka maunahan ka pa ng anak mong magtapos sa kolehiyo. Hindi ka ba nabahala niyan? Hindi. Bakit ba? Mabuti naman lagay niya. Kung wala kang balak magtrabaho sa loob ng 10-12 taon, Objection. Speculative. Sustained. paano mo binubuhayan yung anak? Saan ko kumuha ng perang pambili ng gatas, damit niya, pangsweldo sa yaya at kung ano-ano pa? Si ate na nag-aasikaso niyan. Kung ano ay payag ka rin umasa sa kapatid mo. Of course not. Anak ko siya, di ba? Kaya kita tinatanong kung paano mo binabalag gampanan ang lahat ng mga tungkulin yan. Huwag niyo intindihin yan. Alagaan ko siya. Turuan ko siya ng mga kailangan niya malaman. Total, aksaya lang na sa oras sa pagpasok sa eskwela eh. No more questions. Inahalagahan mo ang kapakanan ng bata. Mahal mo ba siya? Oo. Bakit? Paano ko sasagutin yan? Aba, hindi mahirap na tanong yan. Mahal natin ang ating mga magulang, mga kapatid, mga anak, sapagkat sila ay laman ng ating laman. Mahal natin ang ating mga asawa, mga ngibig, mga kaibigan, dahil sa sila ay may kaugnayan sa ating buhay. Bakit mo mahal ang iyong pamangkin? Your Honor, ang katanungan ay... Overruled. Nag-iisa na ako ngayon. At wala nang karamay sa buhay. Paano mo makakaramay sa iyong buhay ang isang batang 3 taong gulang? Siya na lamang natitira sa akin. Hindi ba? Meron ka bang 3 bahay, ilang perasong lupa, 4 na kotse, isang speedboat, mga ilang libong shares sa San Miguel Corporation, Meralco? Objection. Objection sustained. Bueno, mahal mo ang iyong pamangkin. Ano sa palagay mo ang may bibigay mo sa kanya na hindi may bibigay ng kanyang tunay na ina? Mabibigyan ko siya ng isang ligtas at payapang tahanan, pagkaling at pagtingin, ng pinakamahusay na edukasyon na kaya niyang tanggapin. Mabibigyan ko rin siya ng pagkakataong maging isang marangal na tao na may pagmamalaki ng kanyang lipunan. Tulad ng iyong kapatid? Objection. Hindi. Gusto kong sagutin yan. Sinabi kong mabibigyan ko siya ng pagkakataong maging isang marangal na tao. Pero nasa kanya ng matinong paggamit ang pagkakataong yan. At yan ang hindi ko magagawa para sa kanya. Sumasangayon ka ba na ang responsibilidad ng isang magulang ay hindi natatapos lamang sa pagbabayad ng mga bilihin? Na ang bawat magulang ay may tungkulin magsilbing huwaran sa paghahasik ng paggalang, tiwala sa sarili at pagsasalang-alang sa iba. Natural. Bakit mo iniwan ang iyong asawa? Ano? Hiwalay ka sa asawa mo. Iniwan ka o iniwan mo? Pinalayas ko siya. Bakit? Alam mo kung bakit? Hindi alam ng hukumang ito. Your Honor, I must object. Labis na tayong lumalayo sa mga paksa ukol sa... Overruled. Iniwan ko ang aking asawa sapagkat siya ay irresponsable, hindi maasahan, at ubod ng taksil. Suriin natin yan. Irresponsable. Sa anong paraan? Wala ba siyang trabaho at hindi naguhin ng pera? Nagulang ba siya sa iyo bilang asawa? Binubog ka ba niya? Hiniya sa madla? Paano? Alam mo, hindi yan ang ibig kong sabihin.
Hindi maasahan. May mga pangako pa siya sa'yo hindi natupad? Lagi siyang wala pag kailangan ko siya. At lagi ka naman na wrong kung kailangan ka niya. Kailanman na hindi niya ako kinailangan. Sinabi niya sa'yo yun? Hindi na kailangan sabihin pa. Hindi na kailangan. Alam mo na sa kaibuturan ng puso mo. Damn right. Oo. Ngayon, ubod ng taksil. Ang ibig mong sabihin ay nangangalo niya siya. Ano nangangalo niya? Unfaithful, nangangaliwa. Yun na nga. Paano mo natuklasan? Pinatiktikan mo ba siya o ikaw mismo ang nakahuli sa kanya? Ako mismo ang nakahuli. Paano mo natuklasan ang kataksilan niya bago ay nagkahiwalay? Ikaw na mismo. Inamin niya sa akin. Bakit niya ginawa yun? Paano? Hindi na niya may kaila. Masyado na siyang halata. Pero kung hindi mo napatunayan ang kataksilan niya, bakit niya inamin? Pagkat walang kwenta sa iyong damdamin ko. Sapagkat walang kwenta sa kanya ang damdamin mo. Bahala ka. Hindi kaya posibleng ginawa niya yon dahil ginagalang ka niya at gusto niyang iligtas ang inyong pagsasama. Bullshit. Ang ilagay mo dyan ay hindi. Sumahin natin ang iyong mga pahayag. At huwag kang magatubiling ituwid kung may kamalian ang sasabihin ko. Naniwala kang irresponsable ang iyong asawa. Hindi dahil sa anumang bagay na ginawa niya o hindi niya ginawa. Kundi dahil hindi niya natupad ang iyong inaasahan sa isang responsableng asawa. Naniwala kang hindi siya maasahan sapagat hindi mo siya maasahan sa parang gusto mong umasa sa kanya. Naniwala kang siya ay taksil. Dahil nagpasya ka ng taksil siya bago pa siya napilit na aminin sa iyan. Ilang beses ko nang narinig yan. Sana ilalong nasihan ng hukumang ito kaysa sa akin. Isang tanong na lang. Naniniwala ka bang mapapaligaya mong bata? Oo. Naniniwala ako. At pag nangyari yan, paano malalaman? Naranasan mo na ba ang lumigaya? Baby, you eat na. You like munggo? Ha? O bakit? Ano bang nangyayari dyan? Ayaw mong kumain eh. Akin na nga yan, ako na. Pipo, darling, why don't you want to have your dinner? O come, tita will feed you, ha? O sige na, eat na your food. O why don't you want to eat your food? Come, I'll carry you. Come. Darling, come here. Oh. Okay. Boy? Nagkuto na. Oo. Good time, dear. Mainit pa lang ulo nito. Sita, ikaw na nga. Sa pag-ibig kong ito, wag mo akong pasahin. Hindi ako makaiyak. Ang pag-ibig mo'y Hindi ako makaiyak. pangtandalian. Flo. Ano nangyari sa'yo? Kanina pa ako naghihintay, ah. Hapon pa gusto na kitang tawagan. Sira kasi ang telepono ko eh.
Gusto ko sana ipalam sa'yo na medyo masamang katawan ko eh. Di, huwag na tayong umalis. Magaling naman akong nurse eh. Huwag na, Flo. Magiging kaya lang sa'yo eh. Bakit mo ba ako iniiwasan? Siguro may iba kang babaeng tinatago dyan sa kwarto mo, no? Maaari. Pero kailan ba kita binigyan ng karapatang mag-imbestiga? Aba! Nagmalaki ang matanda. Pwes, buruhin mo ang sarili mo. Light and rainy weather conditions tomorrow. The Bicol region will have cloudy skies and occasional rain showers. Visayas and Mindanao will begin to have generally fair weather conditions. Luzon will experience light to moderate easterly winds, while the rest of the archipelago. Sa sandaling silang ang siyang sanggol, nagsisimula na siyang magangking sa sarili niyang buhay. Buo na ang kanyang utak. Handa na siyang tumanggap at gumanap ng di mabilang na tungkulin ukol sa pag-iisip at pagdama. Sa loob ng maikling panahon, ay natutuhan niyang kaibahan ng kasiyahan at sakit, ng takot at tuwa. Sa mga sandaling ito, nahuhubog na ang kanyang ugali, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa. At ito'y kinikilala ng batas at ng simbahan. Pagkat, ayon sa kanila, pananagutan ng bawat nilalang ang kanilang sariling kagagawan at pag-iisip. Higit pa dyan, lagi nating hinatulan ang ating sarili. Tayo na rin ang nagtatanggol at nagtatakwil sa ating mga pinakalilihim na gawain. Ang tunay na halaga ng buhay ng isang tao. Tayo hindi narito upang pagpasihan kung aning ang karapat-dapat magpalaki sa batang si Jose Maria Tirona Ilayug. Higit na tinatangi ng batas ang karapatan ng isang inang kupkupin ang sarili niyang anak. Ngunit ito'y maaaring alisin sa kanya kung ang nasabing tungkulin ay kanyang pababayaan. Ang mga probisyon na ito ay parehong isinalang-alang sa magkabilang panig. Ngunit ang napatunayan lamang nila ay pareho nilang mahal ang bata at pareho nilang kailangan. Sa magkaibang dahilan na aminin man o hindi, ay pansariling kapakanan. Sapagkat ang mga dahilang ito ay personal, mahirap hatulan ang hukumang ito. O nino man, kung alin sa mga dahilang iyon ang higit na ukol sa batas. Hindi kayang patunayan ng alinmang panig sa pamamagitan lamang ng batas na sila ang may karapatan dito. Ang dapat itanong marahil ay sa lahat ng mga dahilan at pangangailangang nailahad dito, alin ang higit na makatutulong, higit na pakikinabangan ng batang si Jose Maria Tirona Ilayug? Ano kaya? Mga ilang araw lang ito. Siguro matagal lang 1 linggo. Huwag ka masyadong mag-alala. Tatabakan yan. Talaga? Nakakataba yun? Tayo na. See you, attorney. Sige, nakakataba. Sige, Clem. Isa ka pa rin pala. Walang kadala-dala. This court finds that sufficient grounds have been established for the granting of the petition, and the defendant is hereby ordered to deliver the child, Jose Maria Tirona Ilayug, unto the custody of the petitioner, Concordia Layug. So ordered. Robert, akala ko kanina ka pa umuwi. O bakit? Pagtatawanan mo ako eh. Tignan natin.
Talagay ko... Yun na ba? Hindi nakakatawa. Huwag mo na akong bulahin. Kilala kita. Alam ko lang buhay mo eh. Anong kinalaman niyan sa asawa mo? Hihingi sana ako sa'yo ng pabor. Alam mong advisor ako ng isang Boy Scout troop, hindi ba? Sa Sabado, kailangan samahan ko sila para mag-camping. Alam kong wala kang hilig dyan. Pero pwede ba? Ikaw munang pumalit sa akin. Ayokong umalis ng Maynila. Babantayan ko siya. Para ano? Bert, alam mo kagaguhan niya ang gagawin mo, hindi ba? Kailangan ko malaman eh. Hindi mo na ba siya mahal? Teka, may naisip ako magaling. Sa Sabado, sasama na rin ako sa inyo mag-camping. Total, matagal ko nang gusto matutunan yung mga Boy Scout nuts, shape shank, yung pangbingti ng tao, at saka yung paggawa ng apoy pag kinikis-kis ang posporo. Hindi posporo yun. Posporo. Bato o kaya kahoy. Yun na nga. At akong bahala sa beer. Bawal ang beer sa Boy Scout. Kasi baya sila. Problema nila yun. Hello. 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 Baby, may magandang balita ako sa'yo. Hi, ate. Pagsara ng eskwela sa isang linggo, aalis tayo. Magtutour tayo sa Europe. O bakit? Ikaw na lang, ate. Hindi ko trip ang mag-trip eh. Ano na si Mama? Talagang hanggang ngayon ay hindi ka pa natatauhan. Natauhan na nga eh. Gusto ko na magtrabaho. Gusto ko pumasok sa furniture business. Kaya kung papayag ka, bebenta ko sana yung kotse ko, pampuhunan. Pananagutan na ako, di ba? Hindi porke nakay-Connie na yung bata eh. Libre na ako. Pwede ba, ate? Kotse? Bahala ka. Thanks, ate, ha? Andito ka pala. Naku, ang ganda ng tindahan mo. Hindi ko alam dito ang tindahan mo. Madalas rin ako dito, ah. Malakas ba ang benta mo? Pwede na. Talagang maganda itong lugar mo. Gaano ka nakatagal dito? Mahigit 2 taon na. 2 taon. Kaya pala. Kumusta si Pipo? Mabuti. Joey ang tawag sa kanya niyo. Joey? Joey. Naku, lalakad pa nga pala ako. Nabahala ko kayo. Sige ha. Talagang madalas ako rito eh. Kawawa naman ano? Anong kawawa? Bakit ka ba nakikialam? Nakikipagkaibigan lang yun eh.
ka nagpapakulot? Sa beauty. Ay,